of the day. Okay, so ngayon pong umaga, syempre po kakamustahin po natin muna ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o kaya ang PITX. Makakasama po natin sa linya ng telepono si Ms. Colleen Calbasa. Siya po ang Senior Corporate Affairs Officer. Magandang umaga po, Nina Corpus at Mix Bustos. Hello, magandang umaga, Nina at Mig. Ma'am, Ms. Ayun. Colleen, opo, kamusta na po ngayon ang PITX? Dumadami na po ba mga pasahero na pauwi po ng kani-kanilang mga destinations? Actually, as of 11 a.m., 71,000 na ang dumayo dito sa ating terminal para sa Holy Week ngayong araw na to. No? So, marami-rami ng mga pasahero. No? Simula pa nung March 22, nakita natin na marami nang umuwi ng probinsya nila. No? So, as of March 22 to March 29, halos nasa 1.4 million na ang dumayo sa ating terminal. Per our monitoring, mag-extend tayo ng until April 6 na over 3 million na mga pasaherong makikita nating dadayo sa terminal para sa Holy Week. Ma'am, usually po ba 71,000 po ang numero today? Kung meron po tayong comparison at least from last year, ganito rin po ba ang numero? From last year, actually mas mababa, no? Dahil last year, nag-average tayo ng 150 to 160,000 daily. Ngayon, mas tumaas na dahil mas marami tayong mga pasaherong dating nagkukotse, ngayon ay nagko-commute na. Ayun. Okay. Okay. Ang tanong ko po, meron po bang mga cancellations? Kasi nabasa ko po may mga bus na hindi na bumiyahe sa ilang lugar dahil nga po sa pagtitipid or ng gasolina. So may mga chance passengers po. Marami ho ba ngayon ang chance passengers dyan sa PITX? Marami, no, Miss Nina, dahil yung mga pasahero natin na usually ay hindi naman nakakabili ng ticket ahead of time, no? Ngayon pa lang sila pumupunta dito sa terminal. Marami tayong walk-ins, no? Katunayan nga ngayon, nagdagdag na tayo ng extra trips, lalo na para sa Bicol region dahil mas marami tayong walk-ins na nakikita this time around, ano? And then from last year naman, mas marami pa rin mas marami ngayon kumpara last year. Opo, ma'am. So, Ilan po? Ilan po ang estimate po ninyo? Total, ma'am. Na additional trips po, no? Mas nagdagdag tayo ngayon dahil last year, around 40 trips. Ngayon, nasa 60 trips na tayo, nag-addition. Opo. And ano pong mga lugar yung talagang nakikita po natin na punuan? Ano pong mga destination? Ang usual po na nagpo-fully book agad-agad, Camarines Sur, no? And Camarines Norte, yan po yung nakikita natin na laging nagpo-fully book, lalo na for Bicol region area. Opo, And ma'am. then, syempre, Leyte po, sa Vismin naman, and then Davao, yan po yung mga palagi po natin nagpo-fully book na area. Opo, ma'am. I'm sure, ma'am, na at least nung pagpasok po ng March, talagang nung pumutok na nga po itong balita sa world news sa US, Iran at Israel, medyo in-expect na po ito pong pagdagsa ng ating mga pasahero. At least ano na po yung paghahanda ng PITX in terms of facilities, in terms of security, para po paghandaan yung talagang dagdag po ng pasahero this time po ng Holy Week. Sir Mix, simula niyan, prior pa, Holy Week, nakipag-meeting na tayo with the bus operators, lalo na dahil inaasahan nga natin na maraming dadagsa sa terminal para dun sa additional na mga biyahe, no? And then, syempre, kasi ang worry din nila or ang challenge nila ngayon ay mas mataas na yung crudo. So, yun din yung naging worry natin dahil may mga ibang mga companies katulad ng mga biyaheng Pangasinan, Batangas City, and then Nueva Ecija, nagbawas sila ng trips nila. Pero hindi naman natin sinasabi na walang trips totally, pero nagbawas na sila dahil nga dun sa taas ng crudo. Opo. And ma'am, for sure ngayon po, pero mga nakikinig na baka nandito pa, nasa Maynila pa, o kaya nasa kanilang mga tahanan, baka nag-iisip, ako ba kung uuwi ba ako ng probinsya, magkukotse ba ako? Ako ba magpi-PITX, magbubus na lang ako? Ano po yung at least maibibigay po nating reminders na okay, mas okay din na bumiyahe ka via bus para talagang maengganyo po sila para po sumukay po. Sa atin, mas nakikita natin na dati nga pong nagkukotse, ngayon ay nagko-commute na. So marami na po tayong mga pasahero
nag-o-option na magbayad na lang po sa bus kesa po mag-drive at magpagas ng kanya-kanyang mga sasakyan. So yung mga pasahero natin, lalo na kung ngayon pa lang sila magde-decide kung kaya po natin tiisin yung ganon ka dami po ng kasabayan natin na pasahero, lalo na wala pa tayong tickets, marami pa namang pong chances na makakuha tayo ng tickets, lalo na if ang ating probinsya ay within the Bicol region. Opo. Okay, And so then, yung Bicol meron pa. Yes, marami naman po. And then para sa mga pasahero po, lalo na dahil alam po natin matagal po yung Holy Week natin, pwede naman po tayong mag-travel light na lamang, and po yung advisory namin taon-taon dahil po syempre marami po tayong kasabay na pasahero. Yung mga gamit po na dinadala natin, marami rin po silang iba-ibang gamit na dinadala. So pati rin po pagbabawal din natin, paulit-ulit po na sinasabi na bawal sharp objects, flammable items, mahigpit po natin pinagbabawal yan dahil marami pa rin po tayong nakukumpiska sa mga panahon na ito. Po. Ma'am, tanong po, at least para sa mga bus operators, meron din po bang may mga increase din po ba sila sa mga pamasahe? Kasi baka mami, hindi ng alinlangan. Naku, baka mami, babiyahe ako pero wala sa budget ko. Yun nga po, maraming po tayong na-monitor na mga bus companies na nagdagdag ng pamasahe na hindi po dapat. Yan po ay dapat nire-report sa LTFRB and DOTR, which we already did sa PITX po. Yun lamang po para sa mga pasahero natin. Up to them din, syempre kung ipupush na po nila na magbiyahe, lalo na po sa mga gantong circumstances. Okay. And also, ano po ang advice nyo sa mga walk-in? Ilang oras po, bago siguro sila, anong oras sila dapat pumunta dyan? O yung waiting time, ilang oras? Kasi kung yung airport nagsasabi, be there at least 3-4 hours na ngayon. Yung mga pupunta sa airport, dyan po sa PITX, anong ilang hours before? Hopefully, hindi naman po ganun katagal, pero advice din namin na earlier than usual po, lalo na po sa mga kapwa nating pasahero na may tickets na pero kukunin na lamang po yung boarding pass, much earlier po siguro, 2 to 3 hours po. Then sa mga walk-in natin, advisory na lang din po na mas agahan pa nila, lalo na huwag na po sanang sumabay sa rush hour dahil ang usual rush hour natin dito ay hapon po. Okay. So, bale, anong best time dun sa mga walk-in? Ano yung pinakamagandang oras po na magpunta dyan? Best time is ngayon na po, earlier than usual. And then, huwag na po natin hintayin yung Wednesday kung saan alam po natin na marami po tayong kasabayan na uuwi ng provinces. Oo, yung Wednesday talaga inaasahan pinakamabigat. Kasi nga naman, paano naman po kung may pasok at saka hindi nakapag-leave? Wednesday pa talaga yung umpisa, Yeah. Even sa amin naman dito, Thursday tayo walang air, so hanggang Wednesday pa. So talagang yung iba, Wednesday pa ng gabi. Di ba? Sagaran. Kasi Oo. pag inisip din nila yung leave sa trabaho. Opo. Oo. Question Yes, po, so, may contingency plan ba ang PITX, lalo na po doon sa mga naubusan na biyahe? Meron po ba kayong mga bus na inihahanda para po mag-fill in doon sa mga kulang? meron naman pong LTFRB personnel within the area that can issue special permits, So, as of monitoring natin, marami na pong nakapag-apply ng special permit, lalo na for Bicol region. That's why meron din pong standby dito para lang in case po maubusan po talaga tayo ng supply, ay agaran po nating mare-resolve. At paano po natin tinitiyak na walang overpricing o illegal na taas pasahe dyan po sa loob ng terminal? Actually, yun nga po, nai-report na po natin yan sa LTFRB and DOTR na walang bus companies po ang nagtaas pasahe. As per our monitoring, ayun, up to them na po kung ano po yung kanilang sanctions. So, as much as we can only monitor and then syempre remind the bus companies na bawal pong magtaas ng pamasahe. Magkano po yung mga tinaas? Sa mga nakita po natin, yung iba po ay doble. Nakita natin, which is dapat hindi po ganun kataas. Grabe, Grabe. no? So, Grabe naman yung doble. Although yung iba po Exactly talagang po. magtataas rin talaga kasi tumaas ang presyo ng crudo po eh. So, ano ba yung po pwede lang? Up to how Acceptable. many %?
Yung mga pasahero naman po natin, no, kahit po nakita nila yung ganong price surge, yung iba po ay nagpo-push through pa rin naman dahil sa kagustuhan din nilang umuwi. Sa akin po siguro, kung ako po ay pasahero, hindi naman po siguro tama na doble yung pamasahe na itata. Tama po yan. Alright, maraming salamat po sa Senior Corporate Affairs Officer ng PITX or Parañaque Integrated Terminal Exchange, Miss Colleen Calbasa. Ma'am, ingat po. Maraming salamat sa inyong serbisyo.